Hello again, teachers, and hello again, aspiring ESL teachers. Welcome again to my channel. This is Teacher Giles, and for today's video, ay mag-share po ako sa inyo ng experience ko inside the Palfish app. And also, kung ano ba ang dapat nating gawin to prepare our lesson to be more successful lesson po para sa ating scheduled lessons. So this time ay i-share ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko prior to my schedule. So by the time na magbubook yung student sa slot ko, ay chine-check ko yon yung appointments ko. Chine-check ko yon kung anong level ba yung bata. Kung nasa level 1, level 2, level 3, and so on and so forth. So that meron tayong mga ginagawang ginagawang a sort of motivation para sa kanila, and at the same time gumagawa rin kailangan din nating gumawa ng karagdagang information regarding sa tinuturo natin para mas the more natin na ma-emphasize kung ano yung tungkol sa lesson natin. And for that, meron pong binibigay na preview si Palfish before po magsa-start yung klase. So, kailangan as a teacher, dapat chine-check natin yung mga slides, yung lessons, kung ano tungkol yung lessons, kasi kailangan natin ding malaman kung what are the things na ituturo natin para alam din natin, para maging well-versed din tayo sa mga tinuturo natin. Kasi pag hindi natin yung ginawa, ay baka magkaroon tayo ng problema in the delivery of our lesson. Kasi kailangan din natin na alam kung ano yung tinuturo natin. Meron tayong background yan. Hindi porket marunong tayong magturo, alam na natin yung lahat ng lesson na ituturo natin, especially sa mga Chinese students. Kasi kailangan talaga na ma-emphasize, masabi natin ng maayos sa mga bata para mas the more nilang maintindihan kung ano talaga ang tinuturo natin. So, kailangan na i-preview natin yung lessons from the very beginning of the slides up to the last part of the slides. So, sa slide ng Palfish, nandyan yung introductory. So, meron yung kumustahan. Next is ang mga songs. Dapat take note, dapat alam mo yung kanta or familiar kayo sa kanta kasi mas na-enjoy ng bata na makita niya yung teacher na responsive at nag-act or shall I say kumakanta rin pag nagpe-play yung music. So, much better na alam po natin yung ginagawa natin. And then, siguro sa last part is nandun yung reminder para sa assignments nila or homework. And then, for the lower levels, meron siyang goodbye song. Pero for higher levels naman, di na kailangan yung mga goodbye songs. Meron nakasaad doon na have a great day, thank you, yung ganyan. So, mag-add ka na lang ng mga flowers dyan. So, that's it. So, kailangan natin na maging well-versed tayo sa lesson na ituturo natin kasi gusto ng mga bata na mas the more nilang maintindihan kasi pag alam din natin yung sinasabi natin at alam natin yung tinuturo natin. And by that, makaka-build tayo ng strong relationship with our pupil or our students. Tapos, tinitingnan din ng mga parents kasi how well are you to teach his or her child. Kasi yung mga Chinese na mga parents, medyo meron silang mga attitude na gusto nila
just like, for example, yung 25 minutes, gusto nila na matapos talaga yung 25 minutes or more than that. Ayaw nila ng 25 minutes below or 24 lang. Kasi, kasi yung binabayaran nila is good for 25 minutes. So, ganyan yung kultura ng mga insect. Kailangan natin na maging masinop sa time and ma-manage din natin yung time. So, Palfish teachers and aspiring teachers and other ESL teachers, I know na related lang yung mga ginagawa natin sa online class. So, kailangan din natin na maging time, ma-manage natin na maayos ang ating time, and at the same time, marunong din tayo na mag-research din sa mga further lessons, or shall I say, more examples, para at least ma-share natin sa mga bata when 25 minutes, when hindi pa tayo tapos sa 25 minutes, and then tapos na yung lesson natin. So, pag meron tayong mga extra time, we can also use that. Matatawag din natin yung buffer lesson. Kung sakaling matapos ang lesson ng maaga, just like mga 20 minutes natapos na, so you can use your buffer lesson related to the lesson that you're talking. So that's it, mga Palfishers, that is mga teachers. So thank you so much, and I hope na meron na naman kayong bagong information, o di kaya na-refresh ang information na nalaman nyo na during sa inyong pagtuturo sa mga ESL companies. Thank you guys for watching, and I hope to see you again on my next video. Happy Palfishers! Bye!